ng DPWH sa isang napaka-importanteng panayam, lalo pa ho at starring din ang kanyang kagawaran nito pong nagdaang State of the Nation address. Good morning po, Secretary. Good morning po, Ted. Good morning po sa ating mga tiga-subaybay. How are you today, sir? Okay lang. Okay. Yes po. Okay naman. Sec, salamat. Ito ho muna, Sec. Yun ho bang laman ng SONA ng Presidente tungkol dito po sa mga sinasabi niyang mga umano ay mga problema sa flood control projects ay nalaman niyo ho bago niya i-deliver? Hindi po. Actually, this is, I think this is a welcome remark of the President following connecto yung sa flood control projects, and he instructed us to submit to him actually the list of flood control projects that had been completed since the start of this administration from July, and we have actually the records from July to May this year kung ano yung completed projects and actually yung ongoing projects that we are undertaking right now. Opo. So kung baga, pati ho kayo nagulat, Secretary. Opo. Sec, ganito po muna, para ho mas maintindihan ng ating tagapakinig ang issue, ang DPWH po, kasama ng ilang pang mga departamento, naghahanda kayo taon-taon ng President's Budget sa ilalim po ng National Expenditure Program. Ano po? Tama po. Tama, Ted. So yung pong inyong ini-endorso na ponduhan ng mga proyekto sa ilalim po ng NEP, yung pong mga proyektong iyon, kumbaga pinag-aralan na po ng DPWH, kasama na po dito yung pong posible na mga program of work kung meron man at yung pong kahalagahan ng bawat proyekto. Tama yun, Ted. Tama yun. These are all actually vetted and nagawa po ng preliminary engineering, initial engineering that has to be undertaken para masigurado natin na doable yung mga projects. Opo. Sige po. So para lang maiklaro nga natin, ang DPWH kasi hindi lang yan lista ng anumang proyekto nang hindi pinag-aaralan. At yan din po dumadaan nga sa Budget Committee bago po mailagay doon sa proposed budget under the NEP. Ano ho ang nagiging problema ng kagawaran sa mga sinasabing insertion o isinisingit during the budget deliberation? Well, ito nga po yung nangyayari po that after we have presented the National Expenditure Program proposals to the House of Representatives, and it will be passed by the House of Representatives. Nakita na po nila yung details, tapos pupunta rin po kami sa Senate, and the same thing, we present it to the Senate. And then here comes of course, the Bicameral Conference Committee. So, at the end of the day, nakikita na lang po namin yung General Appropriations Act bill na ipapasa na nila, that there are actually new projects, new items, new projects, new items that are going to be included into the budget of the department. Yun po yung sinasabi natin. Ito yung mga projects are new projects that were not initially vetted or na pag-aralan ng departamento bago namin isubmit yung budget namin po. Opo. Para maklaro lang po natin, bagamat hindi po natin, kumbaga, inaalis ang kapangyarihan nga ng mga congressman o senador, Opo, na magsulong ng kanilang mga gustong proyekto o mag-insert ng mga ganito pong uri ng mga popondohan na proyekto. Pero ang problema niyo po sa ganong klase po ng insertion ay hindi kayo preparado, wala kayong kaalam-alam, at hindi ho napag-aralan yung proposed project. Ganon ho ba yun, Secretary, to be straightforward about this? Well, yes, to be straightforward about it, this is our new projects that for the first time that we would have known it na kasama pala sa budget namin. Okay. Kasi po yung proposed budget po ninyo nito pong 2025, sa original po na version, 825 billion lang ang halaga. Sa kabuuan po,
Opo, naging 1.113 trillion kasi nadagdagan ng 288.6 billion pesos. Do you confirm that? Well, I think there's a little adjustment that I would like to make. Actually, the National Expenditure Program level that was given to us actually for 2025 was actually at 900 billion. No? Okay. But nung pumunta po sa HGAB, yung House Appropriations Bill, nabawasan na po ito. I think it went down to 875 or 800 something. Hindi na po yung level namin ng 900 billion. So that is that was the one that was forwarded to the Senate. And then after the General Appropriations Act, ang nangyari po ay nadagdagan po ng yung budget namin, the total naging 1.08 trillion pesos. Okay. 1.08 trillion ang kabuuan. Yes, opo. So, lumalabas po, mawalang galang lang sec, I mean, just to be, sabi nga po ninyo, maging makatotohanan lang tayo sa usapan na ito. Magkano ang naging insertion? Well, ang new items, for the record po, yung new items na nakita namin dito is more than, I think it's about 430 plus billion. 400? New items. 430 billion pesos ang new items. Yes. Opo, new items. Opo. Doon sa 430 billion na new items, ilan doon ang para sa flood management? Do you remember? Well, this is something that we are trying to tinitingnan po namin kung magkano yung flood control projects po na andun. Na-isolate po namin ngayon kung ilan po. But there are many flood control projects that were also included into that program po. Oo nga po. As a matter of fact, out of that, 26 billion was vetoed by the President. And many of those that were vetoed by the President are what we call ambiguous flood control programs or projects na nabito po ng ating Presidente. 26 billion ang na-veto ng Presidente doon sa 400 plus sa kabuuang budget ng DPWH kasi ambiguous, meaning parang hindi klaro, malabo. Malabo po, yes. Opo. Okay, opo. So sir, ito pong ano ang danger, kung danger man na matatawag, o ano ang nagiging problema talaga dito ng DPWH kapag po mayroong mga insertion o kaninyo ay mga, ano bang tawag doon? New line items. New items. New items. It would take us some time actually to validate and vet it into the field. How we can implement it, but this is already part of the law, and all we have to do is to implement it the best way that we can actually. Because at that point in time, pag nandoon na po sa General Appropriations Act, it's a line item budget, hindi na po namin mapapalitan yan. It's actually just the implementation that we have to undertake po. Okay. Kapag hubag ganyan na bahagi na po ng batas, no? Meron Republic Act na nga ito, may provision na po dito. Yun hubang DBM ay nauobliga na mag-release po ng Special Allotment Release Order dito o SARO para doon sa mga proyekto po na identified ng mga legislators? Yes po. I think they release it comprehensively po according to yung pong ano. Opo. May tumatawag, Sec. Pakisagot muna, sabihin po na meron lang tayo interview. Sorry po. Sorry, Sec. Opo. Hello, Sec? Yes. Okay, yes. opo. Sige. Anyway, sige po. So, Sec, sa zona po ni Presidente, may sinasabi siyang flood control ay palpak at gumuho at yung iba guni-guni lang. Opo. Alam niyo ho ba ito? Itong guni-guni lang, ano ho ito? Ghost project ho ba itong tinutukoy ni Presidente?
Maaari po yung tinatawag yun siguro po yung terminology ng ating presidente. And this is the reason why he wanted us to submit to him actually the list of projects that were included in our budget and the status of implementation of all these projects. Opo. Iyan pong mga, yung guni-guni lang, ghost project, paano niya kaya nalaman ito at paano kaya nangyayari yun? Para lang maintindihan po ng kababayan po natin. This is one thing that we'll have to validate po kasi there are that's why we are conducting an audit as well, no? We are conducting an audit as well into all the projects, particularly sa mga flood control projects that we have implemented or under implementation po ngayon. Kasi ang kwan po naman namin dito is the department has a project monitoring application that every project that is being implemented is recorded from the start up to the completion po. So we're looking at it and we'll verify it. The other thing is yung sinasabi rin nating presidente na palpak yung project, whether they are placed in the right place or kwan ba to, functional o nakakatulong pa sa pagsugpo ng flood control. Yun po. Karamihan po kasi at as we're saying, baka yung mga new items, we don't have any say in where they are being put into or located. Kasi sinasabi nga natin that this were not part of the original program of the President. Opo. Yun bang nabanggit sa Senator Ping Lacson na sa isang maliit na barangay, 1.9 billion, sa isang bayan po, less than 10,000 population, ay halos 10 billion na appropriations for flood control, nasilip nyo na ho ba yun? Sa Mindoro daw po ito eh. Ayan, tinitingnan po namin, Ted, kung ano ngayon, anong project yun. Opo, yung mga ganun po, ito na sinasabi nyo kasi nga insertion, hindi alam ito ng departamento. Yes po. Okay, sir, ito pong second part ng kanyang binabanggit ni Presidente, Regional Project Monitoring Committee. Sino po ang mga miyembro nito? Regional Monitoring Committee, ito po yung region. Opo, medyo nagchachapi lang po tayo, Sec, and we respect, baka ako kayo mobile ngayon, naunawaan po natin. Ano po ito, sir? Opo, go ahead, sir. There are yung regional monitoring function ng Regional Development Council po siguro ito. Ito po. Kasi ang process po kasi ng paggagawa ng budget ng, I can speak for the department. Ang mga projects po, kahit na yung mga priority projects at the legislative level, idadaan din po sa Provincial Development Council. At pagka okay po sa Provincial Development Council, pupunta pa rin po sa Regional Development Council. So yung entire process will have to undergo itong consultations at the provincial and regional level before we include it into our national expenditure program po. Opo, kasi nga yun ho ang dapat na proseso, di ba? Yun po talaga ang budget process. Okay, so Sec, to be again, naunawaan po namin kung gaano ho katindi ang trabaho nyo po sa mga panahon pang ito, ang dami nga pong tumamang kalamidad. Pero sa ngayon, saan ang challenge nyo rito? Kasi may sinasabi si Presidente, audit, and you have to publicize it, you have to be transparent about this. Ano ang challenge yung kakaharapin po dito sa usapin po ng transparency at paglalahad ng katotohanan? Well, I think yung sabi po namin, we are yung project monitoring application namin sa website, open to the public. To scrutinize po yung what has been done and what is being implemented po, and for to see if the projects would actually be useful to yung kinasasakupan at kung tama ba yung paggagawa ng yung proyekto. Yun po.
And the other thing that we are initiating actually is that yung mga major programs will have to be validated and scrutinized at the department level before it is approved for implementation at the regional or district level. So, Opo, ang aking po tinutukoy dito nga na posibleng challenge, Sec, ay yung pong challenge to speak the truth. Yung impluensya po perhaps ng ilang pong, baka lang po legislators sa usapin po nitong, sabi po kasi dito ni Pangulong Marcos, mabigat po, Opo, ang sinasabi niya, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang kasabwat na kontratista sa buong bansa. Yun ho, sa ganun pong usapin po. Kasi ang pinanghugutan po dito ni Presidente, di ho pa sabi niya rito, wag na ho tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys, etc. etc. So doon po sa ganun pong usapin na sinasabi ni Presidente, we will publicize this, we will expose itong mga sangkot dito. Doon po sa usapin na ganun, ano ang challenge nyo po kaya doon? Kung meron man po, Sec. well, ang kwan po namin dito is all the records that we have in the department will be open to the scrutiny of the public, and of course, they should all be submitted to the President as he has instructed us to do so po. So from there, I think we'll try to find out kung ano ba yung where are the anomalies that taken. Ang kwan po lang namin dito sa department is that kung na-implement pa ito sa tamang paraan, technically, ano ba yung nailagay na mga bakal and yung mga ganun po. So, these are the things that we have to submit to the President. Opo. Sige po. So, Sec, may pahabol na po tanong si Chacha. Okay, Yes Cha, please. po. Sec, sabi niyo po, the list will be open to public. Sa ngayon po, pagbanggit ng Pangulong Marcos noon na nanghihingi siya ng listahan nitong mga proyekto na ito, sa ngayon po ba may initial list na kayo na tinitingnan ng mga proyekto? Kasi for sure, madami po yan. Pero initial list lang, meron na po ba? We will submit the entire list that we have actually. Kasi since 2022 July of 2022, I think we have completed about 9,800 flood control projects, and we are implementing about 5,800 projects right now. Ito yung mga